Ang nakaraan. Nang malaman ni Ed Troyban na nakapasok ang ating bida, natuwa ito, dahil hindi na siya mahihirapan, iyon ay dahil hahayaan niyang makuha ni Theo ang kapangyarihan, at dito kukunin ng kanyang tatlong malalakas na tauhan ang kapangyarihang makukuha ni Theo, sa pamamagitan ng pagpatay kay Theo Ragnar. Na isang nakakagulat na bagay ang tumambad sa ating bida, iyon ay dahil ang mga mensahe na nababasa pala niya ay mula ito sa mga Diyos-Diyosan o mga constellation. Pagpapatuloy. Sa loob ng gitnang kabundukan, nakatayo ang Ragnar Conference Hall sa ilalim ng langit na nabahira ng digmaan. Ang malaking tent ng command ay maliwanag dahil sa mga nagniningas na sulong. Sa loob ng tent na iyon, hinarap ni Robert Ragnar ang mapa ng taktika ng may matigas na tindig. Ang kanyang boses ay bumasag sa hangin ng may nakasanayang awtoridad habang kinakausap ang mga nagtitipong pinuno. Ipinapalagay ko na alam ng lahat ang dahilan kung bakit tayo nagtipon sa harapang ito. Si Julius at ang iba pang mga pinuno ng dragon ay nakaupo sa mahabang mesa. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng nagbabagong laro ng liwanag ng apoy at anino habang ipinagpatuloy ni Robert ang kanyang briefing. Ang digmaan ay tumatagal dahil sa paglitaw ng Troyban 9 Pillars, ang kanyang tono ay ganap na walang emosyon, na tila ang larangan ng digmaan ay isang matematikal na equation. Dahil dito, ang konseho ay dapat direktang mamahala sa mga operasyong militar. Nang may nagtangkang sumingit, ang mga mata ni Robert ay nasingkit ng may tila talam na katumpakan. Tatanggihan ko muna ang mga tanong o mungkahi at tatalakayin ito ng hiwalay pagkatapos, pahayag niya, na nililinaw na ang briefing na ito ay walang puwang para sa pakikialam. Hindi pinansin ng Overlord Dragon ang hangganang iyon, samandal siya ng may mapang uyam ng ngiti. Hinayaan ni Dante na manatili ang tensyon sa loob lamang ng isang tibok ng puso bago ito binasag. Natatakot akong hindi po pwede yan dahil ito ay isang bagay na kasing halaga ng digmaan mismo. Itinaas niya ang isang daliri patungo sa pinto ng tent, ang kanyang kumpas ay matalas at nag-uutos. Maaari kayong pumasok. Bumukas ang tela at humakbang si Anyo sa madilim na liwanag ng bulwagan. Ang kanyang mga bota ay huminto sa loob lamang ng bilog ng mga sulo habang siya ay yumukod ng may paggalang. Una, humihingi ako ng aking pinakamalalim na paumanhin, simula niya, ang kanyang boses ay formal at matatag. Dahil ito ay isang napaka-importanting bagay, mangyaring patawarin ang aking kabastusan sa pag-abala. Tumayo siya at iniharap ang isang nakatuping uniforme, itinaas ito upang makita ng lahat. Nais niyo bang tingnan ito? Ang kanyang mga mata ay tumigas habang inilipat ang tingin sa mga dragon. Nasaksihan ko ang pagtataksil ni Theo Ragnar, declare niya, ang salitang pagtataksil ay bumagsak ng mabigat sa lumalaking katahimikan. Itinuro niya ang unipormeng nakalatag sa harap nila. Ang tinitingnan ninyo ngayon ay ang patunay ng kanyang pagtataksil. Ang nakatatandang dragon ay biglang tumayo ng may mapang uyam na tawa na umalingaw sa bulwagan. Ha! Isipin mo na ang isang sundalo ng Ragnar ay itatapon ang kanyang uniforme sa gitna ng digmaan. Mayroon pa bang mas malinaw na ebidensya ng pagtataksil kaysa rito? Isang alon ng mga bulungan ang dumaan sa silid bago ito nauwi sa isang tensyonadong katahimikan. Ang bawat mata ay nakatitig sa bakanting uniforme, ang kahulugan nito ay nanaha na parang talam na nakadiin sa kanilang mga leeg. Walang sinabi si Julius nung una. Ang kanyang mukha ay lumubog sa anino sa ilalim ng madilim na liwanag, ang kanyang mga isip ay mabilis na umiikot habang nakatitig sa tela. Theo, ang batang iyon, bulong niya sa sarili. Ang boses ay malamig at maikli, ano ba ang kalokohang pinaggagawa mo? Malayo sa mainit na kapaligiran ng tent ng digmaan, ang eksena ay bumalik sa tahimik na liwanag ng Pantheon. Nakatayo si Theo sa makintab na sahig na bato, nakaharap sa maliit na tagapagbantay na lumulutang sa harap niya na may naghihintay na mga mata. Ang paghinga ni Theo ay bumigat habang nakatingin sa lumulutang na nilalang. Kaya ang asul na window ng mensahe na ako lang ang nakakakita, bulong niya, sinusubukang tanggapin ang katotohanan. Ay mensaheng ipinadala pala ng isang Diyos. Itinaas ni Keritasukus ang isang kilay ng may casual na pagmamayabang. Yep, katotohanan niyan. Nagkibit balikat siya ng bahagya, at idinagdag. Hindi ko maipapaliwanag ang mga detalye dahil hindi ko rin ito nakikita. Kung gayon, lahat ba ng mga napili ay nakikita ang window na ito? Tanong niya, umaasa na mayroong logika na mahahawakan. Umiling si Keritasukus. Hindi.
Ikaw lang ang tanging isa sa mga napili na nakakagawa niyan. Natigilan si Theo. Ang kanyang boses ay nanginginig nang magtanong siya. Pero bakit ako? Ang ekspresyon ng maliit na tagapagbantay ay agad na nagbago, naging matalas at seryoso habang sumasandal pa sulong. Well, dahil ikaw ang... Isang marahas na yanig ang dumaan sa katawan ni Theo bago pa matapos ang pangungusap. Ang sakit ay umakyat sa kanyang gulugod sa isang malupit na alon, na nagpilit sa kanya na magngit-ngit ang mga ngipin habang ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Lumutang si Keritasukus sa hangin at pinanood si Theo na nakahawak sa kanyang ulo. Mukhang nade filter ito, obserba niya, ang mga salita ay tamad na lumulutang sa kumikinang na bulwagan. Pinilit ni Theo ang kanyang sarili na tumayo ng tuwid. Filtered, gaano ba talaga karami ang alam mo? Ang pagbabago kay Keritasukus ay agaran. Ang kanyang mga mata ay kuminang sa isang nakakatakot na liwanag na kumislap sa sahig na bato ng Pantheon. Hinihintay ko na itanong mo iyan, anunsyo niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa madilim na katuwaan. Bago pa makapag-react si Theo, ang espasyo sa likod ng tagapagbantay ay nanginig. Isang malaki at marangyang tarangkahan ang lumitaw mula sa manipis na hangin, napakalaki at napakadetalye ng mga ukit na tila ang hangin mismo ay bumabaluktot sa paligid nito. Likas na napaatras si Theo, napatigil ang paghinga habang pinagmamasdan ang imposibleng istrukturang nakatayo sa harap niya. Lumapag si Keritasukus sa gilid ng bato bago ang tarangkahan. Gusto mong malaman ang katotohanan? Tanong niya, bagamat ang hamon sa kanyang boses ay negil-ilinaw na hindi mahalaga ang sagot. Nang hindi naghihintay ng tugon, ang kanyang tono ay naging malamig at pinal. Kung gayon, bilang isang napili, igagawad ko sa iyo ang mga pagsubok ng Pantheon. Ang mga salita ay tumama na parang isang pisikal na suntok. Natulala si Theo sa kanya. Ang mga pagsubok ng Pantheon. Bulong niya, isang butil ng pawis ang nabuo habang sinusubukan niyang unawain ang ipinatawag ng tagapagbantay. Isang tunog ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Isang malakristal na tunog, at isang asul na notification window ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Iminumungkahi ni Guardian Keritasukus ang mga pagsubok ng Pantheon sa iyo. Ang liwanag sa paligid ni Keritasukus ay napilipit, ang kanyang anyo ay nagbago tungo sa isang nakakatakot na anino na umaabot sa ilalim ng langit na kasing pula ng dugo. Tama iyan, sabi niya, hinahayaang ang mga salita ay umikot sa hangin. Ito ay isang pagsubok upang galugarin ang iyong sariling kaluluwa at hanapin ang iyong tunay na sarili. Ang celestial na enerhiya ay umikot sa likod niya, ang mga konstelasyon ay tumitiklop at bumubukas sa isang cosmic na spiral. Habang nagpapatuloy siya, tataluntunan natin ang iyong mga nakaraang buhay, malalim sa loob ng iyong subconscious. Ngunit huwag itong maliitin, dahil lamang ito ay iyong subconscious. Ito ay isa pang mundo, isa na kahit ikaw ay hindi mo alam. Ibinigay niya ang kanyang huling babala ng may malamig na katiyakan ng isang hatol. Kung mabaigo ka sa pagsubok o hayaan ang iyong sarili na malunod sa iyong subconscious, mahuhulog ka sa koma. Makukulong ka sa loob ng iyong subconscious magpakailanman. Huminto si Keritasukus. Ngunit kung papasa ka, makukuha mo ang karapatang harapin ang katotohanan, declare niya. Magkakaroon ka ng pagkakataong tumayo sa harap ng mga Diyos. Napasinghap si Theo, nanliit ang kanyang mga balintataw habang ang malamig na pawis ay gamulong sa kanyang sentido. Itinaas ni Keritasukus ang isang umiikot na orb ng enerhiya sa kanyang maliliit na kuko. Ang numerong 12 ay kumikinang sa loob nito na parang isang cosmic na tatak. May kabuuang 12 palapag sa tore, sabi niya nang may hindi mapag-aalinlanganang katiyakan. Kaya, handa ka na ba para sa hamon? Tumayo si Theo ng tahimik, napapalibutan ng biglaang pagsabog ng puting liwanag. Isa pang asul na window ang kumislap sa harap niya. Nais mo bang pumasok sa unang palapag ng mga pagsubok ng Pantheon? Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang espada hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang gulat, determinasyon na lamang ang natira. Nang hindi nagsasalita, inabot niya ang kumikinang na prompt at ginawa ang kanyang pagpili. Habang tinatanggap ng system ang kanyang desisyon, tumalikod si Theo mula sa kaligtasan ng Pantheon. Ang kanyang mga yapak ay umaalingaw-ngaw sa sinaunang bato habang papalapit sa naglalakihang tarangkahan.
Idiniin niya ang kanyang mga kamay laban sa malamig na ibabaw nito at sumulyap ng sandali sa kanyang balikat. Sinabi mo ang katotohanan, di ba? Tanong niya kay Kirita Sukos, nagnanais ng huling kumpirmasyon bago humakbang sa hindi alam. Ang mga tarangkahan ay dumaing at bumukas sa sandaling itinulak niya ito. Ang boses ni Theo ay nanatiling matatag. Marami akong mga katanungan, sabi niya, habang humahakbang pasulong. Ano ba talaga ang unnamed monarch? Kung sa siklab bang muli ang malaking digmaan, ang kanyang anino ay hamaba laban sa nakakasilaw na liwanag. At bakit sa dinami-rami ay ako ang napili? Ang mga tarangkahan ay tuluyang bumukas sa kanyang huling tulak, ang harang ay gumuho sa isang pagsabog ng maningning na mga piraso. Humakbang si Theo sa pintuan ng may nag-aapoy na mga mata, handang harapin ang anumang naghihintay. Isang umaalingaw na tunog ang kumalat sa kawalan habang ang isa pang window ay kumislap sa itaas niya. Pumapasok sa unang palapag ng mga pagsubok ng Pantheon. Natagpuan ni Theo ang kanyang sarili na nakatayo sa isang malaking kuta na bato na nakalutang sa isang lupain na sumusuway sa mga batas ng realidad. Ang pulang gas ay umiikot na parang mga ulap ng bagyo, ang mga sirang fragment ng mga sinaunang istruktura ay lumulutang ng walang bigat sa isang cosmic void. Isang kumikinang na notification ang lumitaw. Ang asul na ibabaw nito ay makikita sa kanyang mga mata habang binabasa ang pamagat ng pagsubok sa unang palapag. Ang nakita niya ay nagpabuntong hininga sa kanya ng dahan-dahan, ang lawak ng loob ng tore ay nanahan sa kanya na parang isang banyagang langit. Kaya ito pala ang loob ng tore. Isang mas malaking notification ang lumitaw nang may biglaang pagkurap, na nagbibigay ng maliwanag na kislap sa mga lumulutang na labi. Upang ganap na makapasok sa subconscious world, dapat mong sugpuin ang iyong kamalayan at buksan ang pasukan. Ibinaba ni Theo ang kanyang tingin. Maliliit na tila tintang itim na patak ang tumatagas sa mga bitik ng sahig na bato. Nagtipon sila sa mga pole, pagkatapos ay nagsimulang dumulas patungo sa isa't isa ng may nakakabahalang pagmamadali. Nagsasama-sama sa isang pumipitig na masa na nanginginig na tila buhay. Agad, bulong ni Theo, maingat na napaatras. Ang masa ay dahan-daang tumaas nung una, pagkatapos ay sumabog, na nag-aanyo ng isang malaking humanoid. Ang balat nito ay makinis at walang liwanag na itim na lumalamon sa nakapaligid na kislap, ang anyo nito ay tahimik at kahanga-hanga. Binunot ni Theo ang kanyang espada, isang humanoid na manifestasyon mula sa aking subconscious. Ito ba ang pasukan na kailangan kong buksan? Sa kabila ng laki nito, isang maliit na kumpiyansa ang sumilay sa kanyang ekspresyon. Ang ilusyon ay agad na naglaho. Isang matalas na sipol ang humiwas sa hangin. Ang instinct ni Theo ay sumigaw sa kanya na kumilos. Umiwas siya sa tamang oras habang may talam na mabilis na dumaan. Napakalapit nito na tila hinalikan ng hangin sa tabi ng kanyang pisngi bago ito bumaon sa bato ng may dumadagandong na bitik. Ang shockwave ay kumirot sa kanyang balat habang bumabalik siya sa posisyon, ang puso ay kumakaba. Wala siyang oras para huminga. Isa pang armas ang kumislap sa kamay ng nilalang, naghahadyos ng mga daggers ng walang imik. Nakikita ko na, bulong niya, hinihigpitan ng kapit sa espada habang tumatakbo pasulong. Ngunit habang papalapit siya, lalong nagiging malinaw ang figure. Huminto si Theo sa pagtakbo, ang kawalan ng paniniwala ay nanlaki sa kanyang titig. Hindi, bulong niya. Isang notification ang lumitaw sa itaas ng nilalang na tila tinatapos ang pagbabagong anyo nito, pinuprotektahan ang pinto patungo sa subconscious. Ang talam na hawak ng nilalang ay itinaas sa hangin at kuminang, ang pilak na gilid nito ay nasalo ang mapulang nebula light bago itinusok pababa, na minamarkahan ang espasyo sa pagitan nila. Ang pagbabagong anyo ay natapos sa isang huling bug zone ng liwanag. Ang Ragnar ay nakatayo sa harap ni Theo Ragnar. Isang perpektong duplicate, puti ang buhok, walang ekspresyon, at may hawak na magkaparehong espada na naghihintay sa kanya sa katahimikan. Isa pang notification ang lumitaw, malamig at ganap. Eliminate yourself. Ang tibok ng puso ni Theo ay umaalingaw sa malawak na dimensyon habang nakatitig sa doppelganger. Ang hangin na umiihip sa pagitan nila ay tila sapat na matalas para makasugat. Hinigpitan niya ang kanyang tindig, ibinababa ang kanyang sentro ng grabidad. Kaya ang kalaban ko ay ang sarili ko pala talaga, isip niya, nararamdaman ang bigat na nananahan sa kanyang katauhan. Kung gayon baka mabuti na ito, katwiran niya.
Sa halip na lumaban sa hindi kilalang halimaw, mas kilala ko ang sarili ko kaysa sa sinuman. Ang aking mga gawi, ang aking mga butas, ang aking mga likas na reaksyon. Ang ilusyon ng bentahe ay tumagal lamang ng 1 segundo. Ang kanyang duplicate ay sumabog. Isang marahas na bugzo ng spiritual pressure ang sumabog palabas. Ang puwersa ay hamampas sa dibdib ni Theo at nagtulak sa kanya ng ilang hakbang pabalik. Ang kanyang paghinga ay tila nakuha sa kanya habang ang itim na kidlat ay kumikislap sa paligid ng mga paa at kamay ng nilalang, gumagawa ng mga galos sa sahig na bato at sinusunog ang gilid ng kuta. Ang mga talas-talas na kidlat ng kadiliman ay sumayaw sa mga braso ng nilalang, na bumabalot sa buong katawan nito ng malalakas na arko ng kuryente. Ang hangin ay nanginginig sa hiyaw ng purong enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Theo. Ang teknik na iyan, Lightning Dragon Attribute Breath Technique. Wala ng oras para mag-isip. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa ilalim ng matinding pressure. Sunod-sunod na atake ang bumuhos sa kanya. Mabilis, walang awa, at nakakawasak ang katumpakan. Sinubukan niyang kumilos para ilihis ang mga hampas, ngunit ang bawat galaw ay inaasahan na. Ang bawat atakeng sinubukan niya ay ginaya at sinalungat ng may nakamamatay na perpeksyon. Ang kanyang mga bota ay nadulas sa bato hanggang sa naramdaman niyang gumuho ang gilid ng platform sa ilalim ng kanyang takong. Ang tibok ng kanyang puso ay humahampas sa kanyang mga rib cage habang pinipigilan ang sarili bago tuluyang mahulog sa cosmic abyss sa ibaba. Inangat niya ang kanyang baba, nakatitig sa bagyo ng kuryente na nagtitipon sa harap niya. Ang mundo sa harap niya ay nilamon ng kumikislap na mga kidlat ng itim na kuryente. Hindi kumurap si Theo. Hindi siya umurong. Sa halip, huminga siya ng malalim at sumugod pasulong. Hinigpitan niya ang kapit sa hawakan ng espada, ang kanyang mga kalamnan ay bumubuelo habang tumatakbo ng diretso sa dumarating na bagyo. Ang kanyang kaisa-isang kitang mata ay nag-apoy sa isang matinding, nagniningas na determinasyon, ang uri na isinisilang lamang mula sa kawalan ng pag-asa at pagsuway. Pagkatapos ay umungal siya, ibinubuhos ang bawat onsa ng lakas at kalooban sa kanyang atake. Dragon's 5 Claws. Ang kanyang talam ay humiwapay taas, at mula sa arko nito ay sumabog ang isang malaking bugzo ng maningning na asul na enerhiya. 5 naglalakihang kuko ng purong puwersa ang humahablet pasulong na parang mga kuko ng isang celestial dragon. Ang atake ay bumangga ng harapan sa kidlat ng nilalang sa isang nakakasilaw na pagsabog. Ang dimensyon ay umungal. Ang liwanag at anino ay nagbanggaan sa isang marahas na bagyo. Ang bato ay nadurog at natuklap mula sa platform na tila pinunit ng isang hindi nakikitang halimaw. Ang alikabok ay tumalsik paitaas at ang buong arena ay nanginginig sa ilalim ng mapaminsalang puwersa ng kanilang banggaan. Nakatayo si Theo sa gitna ng isang wasak na larangan ng digmaan. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada, nararamdaman ang panginginig ng kanyang braso. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Ang kanyang paningin ay lumabo sa isang tibok ng puso habang naghahanap sa gitna ng manipis na usok. Pagkatapos ay nakita niya ito. Ang kanyang mga balintataw ay biglang nanliit. Ang puting buhok na doppelganger ay nakatayo ng walang gasgas. Nakatayo lang ito doon sa gitna ng pagkawasak, eksakto kung nasaan ito bago ang atake. Ang walang ekspresyong mukha ng nilalang ay nakaharap sa kanya. Ang espada nito ay nakababa ng casual sa tagiliran nito, na tila ang Dragon's 5 Claws ay isa lamang simoy ng hangin na dumaan sa balat nito. Bahagyang bumukas ang bibig ni Theo, nilamon ng kawalan ng paniniwala habang nararamdamang gumugulong ang pawis sa gilid ng kanyang mukha. Ang kanyang kapit ay nanginag, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalang katotohanan ng kanyang nasasaksihan. Nakatitig siya sa perpektong refleksyon ng kanyang sarili, na nakatayo ng hindi natatalo sa gitna ng mga guho. Sa palagay ko talagang mas lumakas na ako. Ngunit ang katotohanan ay pinalipat ang mga salitang iyon. Ang lakas na nakatayo sa harap niya ay hindi lamang kanya. Ito ay ang kanyang posibilidad. Ang kanyang walang hanggang potensyal na ibinaling laban sa kanya. Walang awa, tumpak, at nakakapangilabot ang pagiging ganap. Magagawa kayang malamapasan ng ating bida ang mga pagsubok na binigay sa kanya, gayong ganito kalalakas ang kanyang makakalaban. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.